siya, sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga tao. Sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako na iboto nila ang 10 kandidato ng Duterte. Una doon, si Bongo. Pangalawa, si Bato de la Rosa. Pangatlo, si Jimmy Bondoc. Pangapat, si Rodante Marcoleta. Panglima, si Philip Salvador. Pang-anim, si Vic Rodriguez, si J.B. Hinlo, si Raul Lambino, si Richard Mata, Dr. Marites Mata, at ang huli ay si Apollo Kibuloy. Sabi niya, yes, ito po ang partido ni Pangulong Duterte, ang PDP o ang Duterte, ang 10 senador ng Duterte. Bakit kailangan diretso ang boto? Bakit kinakailangan na straight o block voting ang gagawin ng mga mamamayan? Dahil unang-una, kapag hinaluan nyo yan ng ibang grupo o nasa ibang pamumulitika, ay magkakagulo lang din ang loob ng Kongreso, ang loob ng Senado. Dahil laging magbabangayan at mag-away. Nakakalimutan nila ang pagtatrabaho at pagsiservisyo sa bayan. Yan daw po ang bilin ni Tatay Digong kay BP Sara na sabihin na sa taong bayan, diretsuhin na ang taong bayan na siya daw po ay nakikiusap na iboto straight ang pambato ng PDP laban Duterte 10. Okay? Sapagkat sinasabi nga dyan na maaari lamang magkagulo o magkagulo, hindi ibig sabihin hindi makapagtrabaho ng maayos kapag iba-ibang partido ang Senado. Okay? Ako naman, mga kababayan na, ako kasi ang naniniwala ako no, na mas maganda kung makapasok lahat ng pambato ng PDP. Plus, yung dalawa, kung sino dun sa gusto nyo idagdag, pwedeng si Camille Villar o Amy Marcos, Hunasan. Basta ako ayaw ko kay Kerubin kasi si Kerubin ay yan po ay dilawan. Si Kerubin ay close po yan kay Trillanes at itong si Trillanes, isa po siya sa mga nagsampa ng kaso sa ICC. Kaya ngayon si Tatay Digong nakakulong sa ICC. So itong si Kerubin ay bagamat siya po ay inendorso ni Tatay Digong, siyempre tayo pa rin magpapasya sapagkat tayo po ay duda sa katapatan nitong si Kerubin. Okay? Kaya ako, out na sa akin si Kerubin. Okay? So, alam po ninyo mga kababayan na mahalaga po na ang manalo ang line-up ng PDP. Okay? Sapagkat alam po ninyo ay ang Kongreso kasi, ang mababang kapulungan ng Kongreso ay yan po talaga ang tradisyon yan ay kakampiyan ng presidente. Kung sino nakaupong presidente, doon sila. Okay? Tatakbo yan. Halimbawa, PDP. Pag nanalo na yan, nilipat na yan sa partido kung saan ang majority. Yan, doon sila. Ibig sabihin, ang kanilang loyalty nasa presidente. Okay? Kaya dyan, hindi po tayo nakakaasa na itong Kongreso, ang congressman, kahit na yan po ay tumakbo sa ilalim ng partido ng PDP, inendorso ng mga Duterte, pag nanalo yan, babalingbing yan mga yan. Tradisyon na yan Dahil ang katwiran nila, pag sila po ay oposisyon, wala silang pondo, wala silang budget. Okay? Yan po ang nangyayari ngayon itong 19 Congress. Karamihan ng mga congressman kaalyado ng mga Duterte, pero
pumirma sa impeachment laban kay BP Sara kasi nga dahil daw di umano pag walang opposition ka, wala kang proyekto sa distrito mo. Yan dahilan. Okay? Kaya mahalaga po na itong parating na eleksyon ay ang manalo majority dapat PDP. Sapagkat gusto natin ang Kongreso, mababang kapulungan at mataas na kapulungan ay magkaroon sana ng check and balance. Ibig sabihin, mahalaga na ang Senado ay may manatiling independent. Okay? Para magkaroon ng check and balance. Tingnan po ninyo ha, experience natin. Ngayong 19 Congress, ano nangyari? Dahil po majority ng mga mababatas, kakampi ng Pangulo, ano nangyari sa BICAM? Ano nangyari sa budget? Yung mga ahensya ng gobyerno na kailangan lagyan ng budget. Dahil majority, kahit mali, sama-sama sila sa isang desisyon. Tama? Kahit na mali, kahit labag sa batas, dahil po sama-sama sila, majority sila, ayun, nagkakasundo sila. O, di ba? Tingnan niyo yung PhilHealth. Di ba ang PhilHealth, sinasabi yan po batas na dapat sundin, na dapat lagyan ng pondo, subsidy. Anong ginawa? Walang subsidy. Ibig sabihin, binalahura ang batas. Dahil kung ano yung gusto nilang lagyan, kung ano yung gusto nilang lagyan ng namumuno sa Kongreso, sunod-sunuran itong mga tao, yung mga ordinaryong mamabatas, dahil nga majority sila kampi-kampi sila. Dahil sa isang layunin, budget, pondo. Diba? Kaya ganun. Ay mahalaga po ng Senado ay manatiling independent para ang Senado ay magsilbing fiscalizer. Tingnan nyo ngayon ang nangyari. Dahil ang pamunuan ng Senado ay kakampi ng Malacanang. Wala. Lusot ang mga singit-singit na pondo, yung mga budget ng mga sinisingit. Lusot. Bagamat sa Malacanang may binito ang Pangulong Marcos, pero ilan lang. Hindi katulad ng panahon ni PRRD na wala siyang pinalusot, yung mga sinisingit na mga congressman. Hindi pinalusot ni PRRD noon, binito niya. Diba? Ganun dapat. Kaya mahalaga po, mga kababayan, dapat maintindihan natin. Okay? Na sana manalo ang PDP. Ganun po kahalaga ang panawagan ni Tatay Digong. Kaya alam niya. Kaya po siya nananawagan ng black voting. Alam na yan. Okay? Kaya kung gusto ninyo, mga kababayan, kung gusto ninyong mangyari ulit sa sunod na Kongreso, ang nangyari sa BICAM dito nung nagdaan, nasa sa inyo po decision kung gusto niyo maulit ka na, ganyan ulit, binabalahura ang batas, nasa inyo po mga kamay ang desisyon, mga kababayan. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, kung ayaw nyo maulit ang nangyari ngayon sa BICAM natin, sa mga batas natin, decision po ninyo. Kaya nga ngayon, tad ng kaso ang gobyerno sa Supreme Court. Di ba? Tad ng kaso. Dahil dyan sa pagbabalahura sa batas. Kung wala sanang balahura sa batas, di walang kaso sa Supreme Court. Okay? Okay sana yun Okay sana yung majority ng mga mamabatas ay kakampi ng Pangulo. Kung matuwid ang namumuno
Sa Kongreso, sa Malacanang, okay sana yon eh. Para ang batas, meron panukala ng batas, maganda ang layunin, kapag majority, madaling maipasa. Pero kung katulad niyan, balahura sa batas, hindi maganda ang majority. Walang magandang patutunguhan ang majority. Example po yan, nagdaan, 19 Congress. Alam natin na dito po sa administrasyon na ito, hindi po pwede ang majority. Hindi pwede ang super majority sa panahon ngayon. Biruin nyo, pinipilipit yung batas. Tapos sasabihin, pag may reklamo, sasabihin, hindi magsampan na lang kayo ng kaso sa Supreme Court. Magdemanda kayo. Ganon. Hihintayin pa, sasabihin pa, ihahamon ka pa na magdemanda kayo. Kung may question kayo, magdemanda kayo. Diba? Mali yung ganon eh. Mali yung ganon. Abala pati, gastos, lahat. Sayang ang oras ng gobyerno, ng opisyal ng gobyerno, sa halip na nagtatrabaho, nandun sila sa korte, nakipagbakbakan dun sa harap ng mga justices. Gusto ba natin yung ganyan? Hindi lang yan. Dahil sa pagbabalahura sa batas, nagkakaroon ngayon ng political instability sa ating bansa. Ay sino kawawa? Taong bayan, yung mga maliliit, sila mamayaman sila eh. At mag-away-away sila, hindi sila apektado dahil mayayaman sila, marami silang pera. Ay tayo. Tayo. Kawawa. Diba mga kababayan? Yan po yung ating sinasabi. Na napakahalaga po nitong eleksyon na ito na ang manalo ay galing sa oposisyon. Okay? Kaya sana, nakikiusap tayo sa mga Pilipino, na kung gusto ninyo tulungan si Tatay Digong, kung gusto ninyo tulungan ang bansa, magkaisa tayo, iboto natin diretso ang pambato ng PDP. Sa INC, sa TOGC, sana ang boto ninyo lahat pambato ng PDP, lahat straight. Mahalaga po ito mga kababayan. Mahalaga po ito para sa bansa. At hindi lang yan, siyempre, gusto din po natin na manatili si VP Sara sa kanyang pwesto. Okay, ayaw po natin na matanggal siya sa pwesto sapagkat ngayon na nga lang, siya na lamang ang nakikita natin na lumalaban, pinaglalaban ang tama. Siya na lang sa gobyerno ngayon. Siya na lamang ang lumalaban, nagsasalita sa gobyerno ngayon. Tapos kung patanggal pa siya, wala na. Wala na. Kaya sana, tulungan natin na wag maalis si VP Sara. Tulungan natin na wag na maulit ang nangyari nito ng mga nakaraan. Kung ano-ano ang pinagagawa ng Kongreso sa batas. So yan pa mga kababayan ang aking pakiusap.